Walang nakikinig, oh. Tingnan mo, lahat ng mga foreigner na yan, alam nila na ipokrito ka eh. All of these diplomats know na pinamigay mo yung presidenteng magaling. Na dahil sa mga pangarap ninyo sa politika, putang ina nyo, hindi na kayo nagtrabaho, puros na kayo politika. Ang pangarap nyo lang magstay in power hanggang sa huling mga hininga ninyo, mga buwisit kayo. Hindi kayo nagsiservisyo sa mga tao. Mahiya ka sa sarili mo, bongbong. Mantakin mo, tatlong taong ka na nasa posisyon, wala kang tinapos. Wala kang natapos, wala ka rin sinimulan. Wala tayong mga bagong proyekto. Buhay ang NPA. Ang taas ng krimen. Tapos ang daming mga shabu-shabu na naglipanan. Balikan na naman yung mga drugs. Ang mahal pa rin ng bilihin, bongbong. Oo, magising ka na. Baka huling tulog mo na yan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Yes. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag. Oy, magandang hapon lahat ng mga bossing natin na nanonood worldwide. Nangyari sa camera ko. Ayan, tayo po ay nandito na naman mga bossing at buhay na naman. O, kamusta naman po ang ating mga buhay-buhay, mga bossing? Ano, buhay na ba kayo? Ayan, another day, another uratan session with yours truly, Boss Dada TV. Mga bossing, kakatapos lang nating mag-ehersisyo. Dahil kailangan yan sa buhay natin. Dahil pag di ka nag-ehersisyo, baka ikaw ay hindi na umabot sa pagbaba ni BBM sa posisyon. Ito na naman ang pinaka-fake news sa lahat ng fake news at pinaka-walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Kaya wala po tayong source. Tayo po ay hindi nag-research. Tayo po ay walang kwentang tao, walang kwentang nilalang. At ang mga pinagsasabi natin dito ay walang katotohanan, para pawang katatawanan lamang. Kaya yung mga mahihilig sa fake news dyan, mag-subscribe na po kayo sa channel natin. Yung mga ayaw sa fake news, pwede nang lumayas na kayo. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Maraming salamat din po sa mga bagong subscribers natin at doon sa mga lumang subscribers natin. Ay maraming salamat sa inyong suporta. Doon sa mga bago, nako, rest assured na pag nandito kayo sa channel na to, nodal moment. Masaya dito. Sa sobrang saya dito. Kala mo araw-araw Pasko. At atin na naman pong bibigyan ng sakit ng ulo, laman, kasukasuan, atay, balon-balunan, itong lahat ng mga demonyo, mga kawatan, magnanakaw, mandarambong, manbubudol, sinungaling, walang isang salita, tirador, putok sa buho, mga kupal, mga kumag, mga Judas, Barabas, Hestas, at lahat ng mga switik, mga ketong ng gobyerno, lahat po ng mga tila mo mga galis aso ng Pilipinas. Para sa mga vlogger na malalagkit, mga vlogger na mga walang skincare. Ayan, para po sa inyo itong channel na to. Yung mga malalambot ang puso dyan, nako, hindi po ito para sa inyo.
Oo, pero yung mga matitigas ang muka, ayan, sama-sama tayo dito at tayo ay magkwentuhan. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oo, kayo naman masyado naman kayo nadala doon sa nakaraang vlog ko. Oo, kasi sinabi ko doon sa vlog ko na bumait na sila ni Abante. Ba, ang dami nagalit. Ang dami nagalit na ganito, na ganyan. Huwag kang magpapabudol sa mga yan, Boss Dada. Mga manluloko yan. Ay naku, kami pa ba naman ang sasabihin nyo huwag magpapabudol? Kayo nga bumoto kay Bongbong Marcos eh. Kahit na sinabi na nga ni Pangulong Duterte huwag nyong iboto, binoto nyo pa rin eh. Walang iya kayo eh. Tapos kami sasabihin yung wag magpapabudol. Hindi talaga kami magpapabudol. Pero mga bossing, you also have to understand na dito po sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali, babanatan natin. Tama ba yung ginawa ni Congressman Abante na makipag-ayos or makipag-chami-chami or iparamdam sa mga DDS na pumunta sa kamera na sports lang? Ganun naman talaga ganun naman talaga. Oo, kasi ganito yan mga bossing ha. Kinumpirma ni Congressman Abante sa atin, sa mga vloggers na DDS, kinumpirma niya, may personal ba kayong galit sa akin? Meron ba akong maling ginawa sa inyo? Yung kinumpirma niya yun eh. Kaya nga, sinabi doon ni Joey, wala akong pakialam sa iyo personal. Yung reaction ko sa iyo, yung pagtawag ko sa iyo ng gago, tanga, at gusto kitang sampalin ng katotohanan, dahil yan sa pagganap mo sa iyong tungkulin. O bakit? Kilala mo ba ako bilang isang congressman? O ang sinasabi naman ni Joey, wala akong pakialam doon sa mga magagandang nagawa mo, dahil yung magagandang nagawa mo, dapat gawin mo talaga yun. Pero doon sa mga hindi ako natutuwa na ginawa mo, pwede kitang i-call out doon. So, hindi ka galit sa akin. Hindi ka galit sa akin, wala kang personal na galit. Hindi nga kita kilala. Wala akong personal na galit sa iyo. Yung galit ko na yon dahil doon sa pagganap mo sa tungkulin mo. Inis ako sa iyo nung panahon ng Quadcom. Bisit na bisit ako sa iyo. Oh. So nagkaliwanagan sila, wala ka naman palang galit sa akin personal eh. So, dapat bang magpersonalan? Lumapit na sa iyo. Nakipagbati na sa'yo. Dapat pa bang ano yun yan? Di sige, kung pinaplastic mo ko, di plastikin din kita. Ganun lang laban. Utak lang yan. Huwag kayong masyadong padadala sa ano ninyo, sa inyong mga damdamin. Yan nga yung sinasabi natin, when emotion is high, intelligence is low. Kapag kagalit ka, pag puro galit ang pinaiiral mo, bumubobo ka. Kaya huwag kayong mag-alala. Kami nila Joey at ng Noisy 37, kahit ganun, babanatan pa rin natin pag nakita natin na mali. Hindi naman natin binabanatan yan dahil troll tayo niyan. Hindi naman binabanatan lang naman natin yung mga nasa gobyerno dahil mali yung nakikita natin ginagawa nila. Pag maganda naman yung gagawin nila, bakit natin sila babanatan? Kung halimbawa man, nagkamali si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Di ba sinabi ni Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos ay weak leader. Si Bongbong Marcos ay ganito, ganyan. Di ba? Let's say for example, ganun. Nakita natin si Bongbong, kahit di natin binoto, maganda ginawa sa Pilipinas. Bumaba ang crime rate, tapos tumaas ang antas ng pamumuhay, naging first world country tayo, naging ganito tayo, naging ganyan tayo, gumaling tayo, ganito, ganyan. Nakilala tayo sa buong mundo. Dumami yung infrastructure, mas ginalingan niya kaysa kay Pangulong Duterte. Ibabas ba natin si Bongbong? Hindi natin ibabas si Bongbong. Putang ina, baka loyalista na kami ngayon kung ginawa ni Bongbong yan. Ang problema, mga bossing, wala, hindi nga siya ganun. Kaya nga, kahit anong pilit natin na maghanap ng magandang bagay, puros kabwisitang, kahayupan, kabalintunaan, yung ating mga nakikita, babanat tayo. Hindi tayo bumabanat sa mga politiko dahil lang bisit tayo sa mga mukha nila. Bumabanat tayo sa kanila dahil hindi tayo masaya sa ginagawa nila at that specific point of in time. Halimbawa, ito si Abante. Katulad niyan yung ginawa niya, lumapit siya, nakipagkamay siya sa amin. Mali ba yun? Kung ako na ipagkamay sa kanya, sign na ba yun na hindi na natin siya sisitahin kapag kami nakita tayong ginawa niyang mali? Kasi tingnan mo, ano ba sabi niya?
Ano ba sabi ni Abante? Sabi ni Congressman Abante, saka lang naman, wala akong basher ever. Hindi ako nasa social media, walang nang totroll sa akin, walang nagagalit sa akin. Sabi niya, nag-quadcom kami. Simula nung nag-quadcom kami, nagka-leche-leche na yung yung profile ko sa social media. Nagka-leche-leche na, kinalkal na lahat ng mga baho ko. I mean, in real sense, hindi ba? So alam din niya sa sarili niya kung ano ang nangyari, bakit biglang naging paborito siya ng mga vlogger na mahal ang Pangulong Duterte at mahal ng bayang Pilipinas. Aware din siya, mga bossing. At yun ang maganda, yung awareness. Aware siya kung bakit galit ang tao sa kanya. Mahirap dyan, katulad ni Bongbong. Mahirap yung katulad ni Bongbong na hindi siya aware na bobo siya, ganun. Hindi siya aware na palpak na Pilipinas. Hindi siya aware na nagkakaleche-leche na bayan natin. Wala siyang alam, as in para siyang manikin. Wala siyang pakiramdam. Yun ang pinakamasama sa lahat. At least dito, nakita natin kay Abante, bagamat alam kong visit kayo sa pagtrato niya kay Pangulong Duterte, pagtrato niya kay BP Sara, tanggalin muna natin yun. Huwag natin personalin, dun tayo sa nangyari kahapon. Yun nangyari kahapon, nanalo naman tayo, mga bossing. Naipakita naman ng mga Duterte vloggers, ng mga Duterte-aligned vloggers na hindi tayo basta-basta, hindi tayo putyo-putyo na basta na lang binigyan ng mikropono, nag-content. Hindi tayo ganun, na lahat tayo, nirepresent tayo natin ang isa't isa, na lahat tayo merong sentido komon at nakita ni Abante yun. Sa lahat ng mga congressman doon, mga bossing, maniwala kayo, si Abante lang yung lumapit sa amin para magpasalamat na dumating kami. Even yung committee chairman ni hindi nagpasalamat na dumating kami. Hindi ba? Nakita ninyo si Suarez. Ang sabi ni Suarez, pwede ba akong makiusap sa inyo? Siguro naman pare-parehas nating mahal ang Pilipinas. Pwede ba? Mag-content tayo para sa Pilipino. Di ba? Sabi namin, oo. Kaya i-expose namin kung sino yung mga congressman na mga palpak sa kanilang trabaho. At yun po ay part ng pagmamahal namin sa bayang Pilipinas. Di ba? Si Paduano, hindi naman siya nag-apologize or nagpasalamat man lang sa pagdating namin. Mantakin mo, ilang oras kami nandun. Mula alas 10 hanggang alas 5 para kaming nagtrabaho ng 8 oras. Hindi ba? 7 oras kami halos nandun. So, yun yung ibig natin sabihin, mga bossing, na in that particular moment, kung pinupuri natin si Congressman Abante, it's because, sabi nga nila, give credit when the credit is due. Huwag tayong basta banat ng banat, masyado kayo nagtatanim ng sama ng loob. May araw din ng mga yan, may karma ang mga yan. Di ba gusto natin umayos sila sa buhay nila, umayos sila sa trabaho nila. Sa nakita natin kahapon, umayos naman si Abante. Nagpa-contempt ba siya? Hindi naman. Hindi ba? So somehow, we have to, upload or at least give credit sa kanya dahil kahapon hindi niya inabuso yung kapangyarihan niya. Maaring bastos yung sa inyo, yung manner ng paggisa niya sa mga vloggers, pero come to think of it, grabe din naman kung bastusin natin mga yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung dyan sa Congress kahapon, pinagmumura nila ako ng mula ulo hanggang paa, okay lang. Kasi ganun din naman ako sa kanila. It's atay lang. Sabi nga niyan, weather lang yan. Diba? Ganun lang yan. Kalma lang kayo. Huwag kayo masyadong huwag nyo masyadong seryoso ang mga bagay-bagay sa mundo. Kaya nagkakaintindihan na tayo yung mga nagagalit. Boss Dada, ang bilis mo naman mabudol. Walang hiya. Ako pa naman ang sinabihan nyo na ganyan. Mga tanga ba kayo? Mga tanga ba kayo? Kahit kailan, hindi kami nag-side sa mali. Kung meron ditong nabudol, kayo yun. Never kaming nabudol ng kahit sino man. Lahat ng sinamahan namin, prinsipyo ang aming sinasandigan. Papagsalita kayong Tsaka, putang ina, hindi ba kayo napapagod?
na lagi na lang tayo ng away. Di ba? Ang sarap-sarap din naman nung kahit paminsan-minsan, yung kaaway natin, nagiging kabati natin. Malay mo, bukas magkakaaway na naman tayo. O di laban-laban ulit, ganun lang yun. Pero hindi laging toxic. Tanginang, corny nyo naman kasama eh. Huwag tayong toxic. Pangit sa relasyon yan. Kailangan minsan hanap-hanap din tayo ng mga magandang bagay. Para naman hindi lang tayo negative influencer, di ba? Oo, kailangan medyo kalma. Mag-day off tayo sa galit kay Abante. Malay mo, sa susunod na hearing, magtarantado na naman niya. Di magagalit na naman tayo. Ganun lang yun. Pero pag mabait naman siya, pakita na natin sa kanya. Sabi, mabait lang yan, Boss Dada, dahil kumakandidato. Let's give it to him. Naging mabait siya kahapon. Alam nga naman kinakamayan niya ako, Boss Dada. Thank you sa pagdalo mo, ha. Mabait ka lang kasi may kumakandidato ka. Alam nga naman, ganunin ko yung tao. Tao naman siyang nagpunta sa akin, di ba? Di maging sibilisado lang tayo. Bastusan, pagbastusan, pagka matino naman, ipakita rin natin yung ating katinuan. Okay ba yun? Huwag na kayo magalit, ha? Hindi kami nabubudol ni Abante. Hindi kami nabubudol ni Abante. Huwag kayo mag-alala at hindi pa rin namin nakakalimutan yung mga ginawa ni Abante. Kanila VP Sara, kay Pangulong Duterte, hindi natin nakakalimutan yan. At yung mga pagpapaiyak niya, kala Crisette. Pero nag-apologize naman siya, di ba? Mantakin mo, nasa video pa. I'm sorry, I'm not expecting it. Di ba yun? Okay lang yun, bukas, malay mo, galit-galit tayo ulit. Wag laging gera. Medyo naman tayo, ceasefire ng konti. Mahal na araw na eh. Mahal na araw na, Miyerkules Santo na. Miyerkules Santo na, mga demonyo kayo. Gusto nyo away-away pa rin. Magano naman tayo, mangilin naman tayo. Medyo mag-relax naman tayong konti. Awayin na lang si Bongbong. Ayan na. Relax lang, kalma-kalma lang tayo, ha, mga bossing. Dahil dyan, gusto ko munang pakinggan ninyo. Pakinggan ninyong mabuti kasi araw ngayon ng kagitingan. At araw ng kagitingan ngayon, mga bossing. Wait lang. Ayusin lang natin yung screen natin. Ayan na, ayusin natin. Ayun. Araw ng kagitingan ngayon at merong speech etong Tokmol na ito. Kailan ba tong speech niya na to? Kailan ba tong speech niya na to? Mukhang bago lang naman to eh. Wait, tignan ko. Baka mamaya magkamali tayo eh. Bago lang naman to. 6 hours ago. Sige. So, bago lang to. Galing to sa News 5. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito itong presidente natin. Meron siyang speech tungkol sa mga magigiting na mga nagsilbi sa bayang Pilipinas. Putangin na, tingnan ninyo kung ito bang pinagsasabi niya rito ay may katotohanan o parang pawang mga kabalbalan lamang. Ayan, so ito ang kanyang mensahe sa lahat ng mga Pilipino ngayong araw ng kagitingan. Isang karangalan ang makasama ko kayo ngayong umaga. Mas naging makahulugan ang pagunitan natin sa araw ng kagitingan sapagkat tayo ay nagtitipon ngayon upang magbigay pugay sa mga nag-alay ng kanilang kaligtasan at buhay para sa ating seguridad. Tangina. Umpisa pa lang, palpak na. Mantakin mo araw ng kagitingan, nagsama-sama ang mga tao na nag-alay ng kanilang buhay, kaligtasan para sa ating bayan. Putang ina mo ka, pinasasala. Papamura ako sa iyo talaga, Bongbong. Tanga ka talaga eh. Nagpapasalamat ka dito sa mga to. Okay, salamat sa kanila. Sa naitulong nila sa bayan. Bakit si Pangulong Duterte, mas di hamak na malaki ang naitulong sa bayan nun? Bakit ipinatapon mo sa ibang bayan? Animal ka. Hindi ba nagsilbi si Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas? Unang-una bilang isang piskal. Siya ay at least 10 to 15 years na naging piskal. Naging naging mayor. Matapos maging mayor, naging congressman.
Matapos maging congressman, naging presidente at napakagaling na presidente. Inalay ang kanyang buhay para sa ating bayang Pilipinas. Kahit gano'n na siya katanda, siya nga ang pinakamatandang naging presidente. Kahit gano'n na siya katanda, di alintana. Talagang inayos niya ang bayang Pilipinas. Kayo nang makakalam kung ano yung mga naidulot ni Presidente Duterte sa Pilipinas. Yun ang talagang totoong bayani. Totoong nag-alay ng kanyang buhay sa bayang Pilipinas. Wantakin mo, ang tagal-tagal ng panunungkulan sa gobyerno, tapos biglang naging presidente, minahal ng tao, nagpahinga. Tapos pinatapon mo sa ibang bansa, putang ina ka. Tapos nagpapasalamat ka ngayon sa mga taong mga magigiting kupal ka. Sarili mong lahi, pinatapon mo sa ibang bayan, samantalang yung Russia na nahuli nyo. Tangina niyan, lakas-lakas kumain ng hayop na yan. Hanggang ngayon, nandito, pinapalamon natin that may due process ang pukin ng ina niyan. Anong klase yan, Bongbong? Tanga ka ba? Wala nang hihigit pa sa sakripisyong ipinamalas ng mga bayaning ginugunita natin ngayon. Inialay nila ang sariling buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng bayan. Dama ko po ang sakit at hirap na inyong tinamo sa kanilang maagang pamamaalam. Ulol! Pinagsasabi mo. Ang dama mo ang maagang pamamaalam. Walang hiya ka. Noong panahon na nag-aalay ng buhay ang mga yan, sabi ng mga nakadikit sa'yo, party ka lang daw ng party. Wala ka daw pakialam sa Pilipinas. Bisit na bisit ang tatay mo. Tapos nung panahon na EDSA Revolution, ang sabi mo pa daw, pagbabdawa, ito hindi to kumpirmado ha. Sabi ko sa inyo, fake news peddler ako eh. So hindi totoo tong sinasabi ko ha. Pero sabi daw, netong gunggong na ito, pagbabarilin na lahat ng mga yan. Tapos gusto mo, pasalamatan lahat ng magigiting, ulul ka. Utang ina, muntik mo nga pagbababarilin yung mga tao noong EDSA Revolution. Di umano ha. Sinabi lang yan na sa akin, narinig ko lang yan, nakita ko lang yan sa mga content. Pero sabi ko nga sa inyo, wala naman kwenta tong channel natin. Huwag kayong makikinig, huwag kayong manunood. Puro kapikian yan. Sundalo, hindi lang mga pulis ngayon, kundi pati na ang mga kafgu, mga bombero, mga inaasahan natin. Tarantado! So, binapangarangalan mo yung mga kafgu, yung mga sundalo, yung mga bombero, yung mga pulis. Pinaparangalan mo sila, demonyo ka. Tapos nakipag-peace-talks ka sa mga rebelde. Utangin na kung talagang pinapangarangalan mo sila, dapat ngayon inubos mo na yung mga yan. Mga komunista at mga NPA ang pumapatay sa mga sundalo at mga pulis, naninira ng mga kagamitan ng kanilang pinupolitika. Tapos ngayon, nakipag-peace talks ka sa kanila, inalagaan mo sila, sila ngayon na nagpapatakbo sa'yo, yung mga makakaliwa sa Kongreso, binigyan mo ulit sila ng kapangyarihan at ngayon lumalakas na naman sila. Tapos paplastikin mo yung mga sundalo at mga pulis, magpapasalamat ka sa kagitingan nila. Yung mga taong pumapatay sa kanila, kaibigan mo na ngayon. Diba? Kaibigan mo sila Franz Castro. Diba kaibigan mo ngayon yung mga makabayan? O hindi ba nag-adhere ka sa ICC? Alam mo naman na yung ICC, politika lang yan. Sino namumulitika? Di yung mga komunista. O di ba nakipag-partner kayo sa kanila? Unti na lang, gumastos si Pastor Kibuloy ng bilyon-bilyon para makatulong sa pamahalaan maubos lahat ng mga rebelde. O anong ginawa ninyo? Konti na lang mauubos. Utang ginawa nyo, gusto nyong tanggalin yung NTF-ELCAC. Pangalawa, walang due na yan, nakipag-peace talks kayo. Pagkatapos ng peace talks nyo, ang dami na nangyari sa Pilipinas. Biglang si Pastor Kibuloy, nagkakaso na. Biglang na-freeze na yung assets niya, wanted na siya, 6,000 na police, dineploy nyo sa kanya. Tapos si BP Sara, na-impeach na. Tapos si Pangulong Duterte, nasa Hague na. Tapos magpapasalamat kayo sa mga fallen law enforcers and soldiers natin. Kapal ng mukha mo, saan ka kumukuha ng tigas ng mukha? Pati yung mga buhay ng mga tao na mga nagbuwis para sa bayan, pinaglalaroan mong kumag ka. Na magpapanatili sa kaayusan at kapayapaan ng ating bansa.
Walang nakikinig, oh. Tingnan mo, lahat ng mga foreigner na yan, alam nila na ipokrito ka eh. All of these diplomats know na pinamigay mo yung presidenteng magaling. Na dahil sa mga pangarap ninyo sa politika, putang ina nyo, hindi na kayo nagtrabaho, puros na kayo politika. Ang pangarap nyo lang magstay in power hanggang sa huling mga hininga ninyo, mga buwisit kayo. Hindi kayo nagseserbisyo sa mga tao. Mahiya ka sa sarili mo, bongbong. Mantakin mo, tatlong taong ka na nasa posisyon, wala kang tinapos. Wala kang natapos, wala ka rin sinimulan. Wala tayong mga bagong proyekto. Buhay ang NPA. Ang taas ng krimen. Tapos ang daming mga shabu-shabu na naglipanan. Balikan na naman yung mga drugs. Ang mahal pa rin ng bilihin, bongbong. Oo, magising ka na. Baka huling tulog mo na yan. We celebrate today the heroism of all those who fought here in Bataan. And we celebrate the peace that was hard-earned by the blood and the sacrifice of all our servicemen, not just Filipinos, not just Americans, but also those who fought bravely for their own countries. Araw ng kagitingan sa Pilipinas, bakit pati yung mga namatay sa ibang bansa sa pagtatanggol sa mga bansa nila, pinapasalamatan mo? Engot ba to? Pinagsasabi nito. Pasalamat daw sa mga sundalo. Dahil sa pagsasakripisyo ng kanilang buhay. Walang iya naman to si pati sundalo ng ibang bansa, dinadamay mo yung okasyon na yan dito lang sa Pilipinas. Ano ba to? Nag-aral ba to? We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. Alam mo kung meron talagang terrible experience, yung experience namin ngayon na ikaw yung presidente, na may issue na sabog ka, pero hindi mo pinatutunayan na matino ka. Oo, so may issue ng paggamit mo ng droga. Okay lang naman sa akin kung before gumagamit ka, ngayon presidente ka, hindi na. Okay lang sa akin yun kasi past is past. Pero po yan, kung ngayon sumisinghot ka pa din at hindi mo pa rin mapatunayan sa buong Pilipinas na ikaw ay drug-free, okay lang ina niyan. Walang mangyayari talaga sa bayang Pilipinas natin. So ngayon tayo nagkakaroon ng mga uncertainties. Oo, ngayon tayo nagkakaroon ng talagang sobrang kahirapan na tanggapin na we are in this and part of this government. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved in having a hand and a voice in achieving that peace. Peace cannot be attained by one person, by one country alone. And that we have to bring together all the parties that are involved. O party na naman. Hilig mo talaga sa party. Puro party ka talaga. Sino naman parties involved? Sinasabi mo. These are the lessons that we hope to have learned. We are a little bit disappointed to see that the world, parts of the world, and many countries in the world have yet to learn that lesson. And we hope that that peace will be brought to us soon. Ano to? You're talking about peace. Pero you're talking about people hoping for peace, pero ikaw bilang isang presidente at ama ng Pilipinas, you don't want to make peace with your political enemy. Sobrang hipokrito mo, sir. Sabi ko nga sa iyo, Bongbong, sa totoo lang, hindi ka nararapat sa impyerno. Mas malalim pa sa impyerno yung dapat na mapuntahan mo. Mahihiya si Satanas sa sobrang bait niya pagka itinabi siya sa inyo. Nuknukan nyo ng sinungaling, promise. The other lesson we learned is that not only is valor, not only is bravery
not only courage and sacrifice is demonstrated by those who fought in war. They continue to be demonstrated by all the little heroic deeds that our people continue to do when faced with crisis. We continue to believe in the courage of every single Filipino, not only our servicemen, not only those who fought as irregulars, but also our civilians who made their own sacrifices. Because after all, as it has been said, they too serve who sit and wait. Wow, may ganun pa siya. Pinasasalamatan daw niya yung tao, sige. We celebrate once again the future. We celebrate the future that we will put together, keeping in mind the lessons that we have learned. Tangina mo, anong future ang ibibuild mo? 3 years ka na dyan, wala ka pa na simulan. Tangina mo, akala mo ba habang buhay ka nandyan? Kung wala ka na simulan sa 3 taon, anong tatapusin mo sa susunod na 3 taon mo? Eh di wala, bongbong, wala ka pa nagagawa. Putang ina, lahat ng project pinatigil mo. Anong sinasabi mong future? Wala tayong future sa'yo. Sinasabi nitong tokmol na ito. Over the many years. And we will continue to celebrate that every single day as we who serve the public continue to find ways to keep that peace, to make that peace more permanent, to maintain that peace so that our people live a good and profitable and productive, constructive life. These are the things that we celebrate today. These are the lessons that were hard-earned, and these are the lessons that we now apply to our lives. And this in hand, this will bring us to a brighter future. And that is why, once again, Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Bongbong Marcos, ito yung kabayo na may tapahoho, tapos putang ina, ang dami pang bumubulong. Wala na ngang makita, ang dami pang boses na mga naririnig. Hindi talaga niya alam na yung Pilipinas na nililid niya, papunta na talaga sa basurahan. Tinan niyo yung mga veterano. Alam ng mga veterano kung anong ginawa mo sa kanila. Alam ng mga veterano kung ano ang... ano na ba nagawa mong proyekto para sa mga veteranong kupal ka? Si Pangulong Duterte, lahat ng veterano itinaas niya yung kanilang mga pensyon. So hindi makakalimutan si Pangulong Duterte ng lahat ng mga buhay pa na mga lumaban para sa bayang Pilipinas. Ikaw wala ka pa nagagawa sa kanila. Wala ka pa nagagawa sa kanila. Sa totoo lang, Bongbong, wala. O kaya mahiya ka sa sarili mo. Yang mga yan, lahat ang tingin sa iyo aso. Oo, alam nila na putang ina to, you are all talk. You are all bark, no bite. Kaya kung tatanungin ako ng Congress, Boss Dada, ba't mo sinasabing tanga si Bongbong? Eh, tanga talaga eh. Sa tingin ko, tanga siya eh. Marami akong mga example na tanga siya. Huwag na nating isa-isahin, baka maungkat pa, katulad ng pulburon video niya. Oh, kaya nga yan, mga bossing, etong tinan natin, sagutin, ipasagot lang natin. Sa kapatid ni Pangulong Duterte, kung anong klase ba itong si Bongbong Marcos, anong klaseng tao ba si Bongbong Marcos para sa kanya? Pakinggan ninyo, tira pasok to si Madam. Ito po ang buhay pa na panganay na kapatid ni Pangulong Duterte. Napakatalino nito, nitong aling ito. Panoorin ninyo at ano ang kanyang tingin dito kay Bongbong na walang silbi sa Pilipinas. Isang masusing assessment. Nagbigay ng isang masusing assessment ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Yan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na... He is breaking
the laws of God. Oo, yung batas, hindi lang yung batas ng Pilipinas ang kanyang winawarak, pati yung batas ng langit winawarak niya. Nakita niyo mga pinaggagawa niya lately, hindi ba? Oh, bakit nasabi ito ni Nanay? Anong ginawa ni Bongbong nitong mga nakaraang panahon? Anong ginawa niya diyan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi ba? Niyurak-yurakan, winarak-warak, tapos ibinalandra, ibinandera ang pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy na tila mo napatunayan ng may kasalanan. Hindi ba? Grabe ang pambababoy nila una sa simbahan, sa paniniwalang relihiyon ng KOJC at lalong-lalo na dun sa pinakamamahal na pastor ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Sanctioned niya yung ginawa ng PNP diyan sa KOJC ng 16 na araw na puros kahayupan ng mga pinaggagawa. O hindi ba? So he's not only breaking the law, but he is breaking the law of the heavens. O kaya talagang matindi ang karmang aabutin nitong tolongges na ito. O maniwala kayo sa hindi, itong tao na to magsisisi at kahit anong sigaw panaghuy niya ay wala nang walang makakapagsalba na sa kaluluwa nitong tolongges ng hayop na ito. Kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, sinabi nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Yun, totoo yan ha. He chose darkness over God. O, paano? Isa pang example na wala talaga na sa sariling utak tong gunggong na to. Aside sa ginawa niya sa KOJC, sino ba yung may-ari ng KOJC? Si Pastor Kibuloy. Sino ba si Pastor Kibuloy sa kanya? Tumulong lang naman si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pangangampanya. Dahil Pastor Apollo Kibuloy is for nation building, he promised that he will continue all the projects of PRRD, and Inday Sara was also a running mate. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy talagang tumaya sa kanya. Is he asking for anything in return? Probably respect. Hindi ba? But is he asking for like a reimbursement? Is he asking for a position in government? Is he asking? Actually, ang SMNI pa nga ang inalok. Di ba? Si Pastor Apollo Kibuloy pa ang inalok. Kaya lang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, anong ialok mo sa akin pera? Walang value sa akin ng pera. Ang importante sa akin yung bayang Pilipinas. Doon ka magtumanaw ng utang na loob. Hindi ko ginawa itong mga bagay na ito para manalo ka, para hisingilin sa'yo balang araw. Hindi yun ang pakay ko. Tumulong ako sa'yo dahil alam kong mananalo ka, at pag nanalo ka, tutulungan kita, at dapat lang nagawin mo lahat ng magandang magagawa mo sa bayan mo. At magiging katulong mo ako dun. Mas mayaman pa ako sa inyo eh. Bibigyan nyo ako ng, ibabribe nyo ako ng mga kung magkano. Ayun, anong ginawa niya? Hindi ba? Instead, tumanaw siya ng utang na loob by means of giving respect at ituloy yung kanyang mga ipinangako. The reason why sinuportahan siya, wala. Sabi nga ni Madam he chose darkness over yung kabaitan. Yun ang pinili niya. Kaya naman niya Sabi kaya naman niya magdesisyon Matanda na siya magaling naman siya Kaya naman niya magdesisyon. Alam naman niya yung tama at mali Pero he chose to do yung mga mali kaysa dun sa mga tama. Anong tawag sa kanya? Or the devil or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPR, yung mga pagkakanuno, yung
yung ipagkanuno mo, yung tumulong sa'yo na lang. Ipagkanuno mo yung kapwa mo, ano yun? Ancient na kahayupan yun at katraidoran yun, mga bossing. Kung maaalala ninyo, kung kayo ay nasubaybayan yung istorya ng buhay ni Kristo, isa sa mga disipulo ni Kristo, disipulo to isa sa mga disipulo niya ang ipinagkanuno siya sa halagang ilang pirasong pilak. Hindi ba? So, noon pa panahon pa ng mga ng Biblia, ito na yung ipinakikita nila na pinaka katarantaduhan, kagaguhang pwede mong gawin sa buhay mo, yung mang-traidor ka ng mga taong nagsusuporta at mga taong concern sa'yo. O anong ginawa niya? Di ba? Pagtatraidor kay Inday Sara, pagtatraidor sa Kingdom of Jesus Christ, pagtatraidor kay Pastor Kibuloy, pagtatraidor kay Pangulong Duterte, pagtatraidor sa Pilipinas, puta pinaka-traidor talaga. RD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Di ba ninaintindihan ng tao yan? Bukod sa kanila, Talino talaga ng mga Duterte, no? Pero, tita, hindi naintindihan to ni Bongbong, eh. Tama yung sinasabi na he broke all the law, yung batas ng tao at lalong-lalo na yung batas ng Diyos. Ganon katindi kaya ito, walking dead. So, siya'y naglalakad na patay na. Wala nang kaluluwa. Kasi nga, wala ka ng kaluluwa dahil, putang ina, pinagkanuno mo na eh. Lahat ng mga taong nakatulong sa'yo, hindi mo na nga tinulungan, putang ina, pinahirapan mo pa. So mas masahol ka pa sa demonyo. Sabi ko nga sa iyo, kung ang demonyo, baka may kaluluwa pa yung demonyo kaysa sa kanya eh. Mahihiya talaga ang demonyo, baka pagpunta ni Bongbong dyan sa impyerno, putang ina, magbalot-balot yung demonyo eh. Baka magtayo siya ng sarili niyang kaharian eh. Wala ng Diyos, basta ikaw adik ka, basta ikaw utak ka, usok, wala kang Diyos, wala kang paninindigan, wala kang loyalty, wala kang royalty. Lahat wala, para ka ng patay na naglalakad, wala kang kaluluwa, wala kang Diyos, walang kaibigan sa'yo, sarili mo lang. Yun lang ang meron ka. Oo, so ang tawag sa'yo, patay na naglalakad. Tamang sinabi nito ni ng ate ni Pangulong Duterte. Nalang pamilya, iginiitri ni Miss Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas na presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Na he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Diba? So yun ang isang magandang sinabi ni Ateng na you choose darkness over goodness. So anong tawag sa'yo? Wala ka na. You are a soulless person. And if you are soulless, you are dead. Dead na, patay na ang pagkatao mo. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo, it's just a matter of time. Antay-antay lang tayo. Oo, kapag ka ang Diyos na ang gumalaw, sigurado ako sa liig ang tama niyan. Pag-usapan naman natin, mga bossing, itong isang kasilungalingan. Uso talaga ang mga hudas, sabi ko nga sa inyo. Panahon ng hudas ngayon, ipinakikita ko nga ngayon dahil ngayon ay mahal na araw. Ipinakita ko sa inyo yung unang-unang hudas sa Pilipinas. Yan po si Bongbong Marcos.
Itong pangalawang Judas, itong kaibigan nitong dalawa na ito. Itong dalawa na ito, may kaibigan sila na ang pangalan ay Pebbles Walang Utak. Oo, noon pa, bistado na namin ng mga puki ng ina niyan. Alam na namin na mga Trojan horse talagang mga hayop na yan. O hindi sila naniniwala. O ayan, pinalapit nila sa bilog nila. Isa ring utak usok, isa ring utak adik. Alam mo ang utak adik? Katulad dyan ni Bongbong. Na hindi yan walang isang salita yan. Walang loyalty niyan. Ang loyalty niyan kung sino yung may bato. Kung sino yung may usok, yun ang kaibigan niyan. O ngayon, etong dalawan to, walang usok na dala, walang batong hawak. O kaya pinagkakanuno sila ngayon. Hindi ba sinabi ko sa inyo kahapon, tawan-tawa ako, dahil bigla na lang, may biglang sumulpot silang surprise witness. Tapos yung witness nila, putya yan. Walang kakwenta-kwentang tao. As in, walang kwentang tao. Walang kwentang nilalang. Oo. Nabubuhay sa rumi. Nabubuhay sa baho. Nabubuhay sa nabubuhay sa kalabit penge. Oh, itong taong to ang hilig manghingi. Oh, napakahilig manghingi, mag-solicit. Kung matatandaan ninyo, sumama pa yan sa Maisog, nagkagulo pa sa Maisog. Kasi meron pa siyang piso para kay BP Sara. Hindi naman ang hihingi si BP Sara. Ganong kapatay gutom itong taon nito. O tapos ngayon nakalapit sa bilog nila. Pucha yan, espiya pala. O ayan, ngayon pinapalabas niya na si Harry Roque magpapabagsak ng Pilipinas na yung pulburon video ay galing kay Harry Roque. So at siya daw ay naniniwala na yung video na pinapakita ay hindi yung presidente. Ano bang trabaho niya? Ano bang profesyon niya? Dating addict naman yan. Wala naman silbi sa buhay ang hayop na yan. So paano siya naging eksperto sa sa video? Malalaman niya na ito siya ay legitimate na authenticator, ganun ba 'yon? Oo, tsaka sabi ko nga nagsisilbi siyang whistleblower. Nagsilbi siyang whistleblower pero mahina yung pito niya. Alam niyo kung bakit? Putang ina, mas marami pa siyang bahong itinatago kaysa dun sa mga baho ng mga kasamahan niyang di umano. Pinasasabog niya ngayon. Oo, ang dami. Sabi ko nga sa iyo, ito lang si Maharlika, ang daming pinagpo-post tungkol sa kanya. Na ang daming mga mali daw doon sa kwento niya. Isa lang daw ang tama doon sa kwento niya, yung picture. Pero aside from the picture, wala nang tama doon sa mga sinabi niya. Oo, at saka ang napansin ko lang doon sa inquiry, hindi ba itinuturo niya na itong mga ito na mastermind doon sa pulburon video. O ngayon, mastermind sa pulburon video, nandoon yung mga kasama sa picture. Nandoon si Joey, nandoon si Trixie Cruz Angeles, pero hindi tinanong ng kamera si Joey at si Trixie patungkol sa sinasabi nung gunggong na whistleblower na yun. Di sana doon pa lang binara na siya. Diba? Di sana doon pa lang nagkaalaman na. O kaya nga doon mo malalaman bakit hindi tinanong nung interpellator yung mga involved doon sa picture na nandoon naman sa session hall. Nandoon pala sa may hearing. Bakit hindi nila tinanong? Kasi hindi yun kasama. Hindi yun kasama sa nila, sa gusto nilang mangyari. Talagang ang gusto lang nilang idiin doon, ito para sa akin lang, opinion ko lang Again, fake news peddler ako, wag kayo maniniwala sa akin, puro kalokohan lang sinasabi ko. Pinatatawa ko lang kayo. Gusto lang talaga nilang palabasin na itong si Harry Roque ay pinuno ng destabilization dito sa Pilipinas. At putya yan, in the hopes na siguro yung asylum request niya sa the Netherlands, maharang nila, magamit nila yung Interpol para itong mamang ito mapauwi at mapanagot nila, makasuhan nila to ng
treachery o ano ba yan, yung mga kaso na para sa mga traidor, di ba? Oh, yun mga bossing. So, tingnan natin kung ano ang sagot netong mga kaibigan nung whistleblower na whistleblower na walang reputasyon. Sabi ko, ganun na talaga ba ang mga administrasyon? Tayo na wala nang makuwang matino. Sa dinami-dami nyo, 31 million, wala kayong makuwang matino. Pucha, ang kinuha nyo pa talaga yung mas marami pang baho kaysa sa payatas. Pakinggan ninyo sasabihin netong dalawang pinagbibintangan na meron daw nagpakalat, pinagmulan ng ng pulburon video na yan. Mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman. So para sinasabi ni Harry Roque, kaya bumaliktad, walang pera, ganun. Na nabayaran, ganun ba? Kasi ang sabi niya, muntik ako malaglag sa silya. Yung sinabi niya, hindi po ako BBM supporter, hindi po ako Duterte supporter, ako po ay pro-Philippines. Puta, nalaglag ako sa silya. Pro-Philippines, puta, kinabalikan niyo yung mga post niyan, puta. Kalahating taon galit siya kay Marcos. Kalahating taon galit na siya kay Duterte. Tangan ng kawalang kwenta yung tao na yan. Ganun kawalang identity yung tao na yan. Ganun kawalang silbi yan. Kaya dapat talaga hindi pinakikinggan. Pero maganda. Maganda rin na in-open up niya yan dyan sa Congress. Malay mo, siya na ang imbestigan. Tapos yung sinabi niya, yun na imbestigan. Din magkalabo-labo na naman. Ganyan din ang gawain eh. Ganyan din ang gawain nila Risa Ontiveros dati. Tanda nyo? Kung sino-sino yung mga whistleblower tapos biglang sasabog sa mga mukha nila yung mga istorya nila. Diyos ko po. Tapos biglang wala na. Makakalimutan na. Kaya nga sabi ko nga, maling-mali si ate rito. Unang-una sa lahat. Yung pulburon video na yan, napakadali lang naman kasi talagang i-counter niyan eh. Simple lang. Drug test. Di ngayon, inilabas yun na naman yung video na yan. Naalala na naman ng tao. Oo nga no. Tanginan yan, tagal-tagal na ng video na to. Gumastos na sila para mapatunayan na hindi siya yung nandito sa video na to. Pero simpleng-simple lang eh. Hindi ka na kailangan gumastos para mapatunayan lang na hindi ikaw yung nandoon. Magpa-hair follicle test ka, makikita lang doon kung kailan ka humintong magbumatak. Let's say for example, bumabatak ka nun kasi mukha pa naman bata siya dun. Kung let's say siya yun ha. Sabihin na natin siya yun. Mukha pa naman siyang bata ron. Siguro baka mga gobernador pa siya dun. O baka unang term as senator. Pwedeng ganun ha, pwede. Pero ibang na kasi, ibang usapan na kapag presidente ka na tapos bumabatak ka pa. Hindi ba? So mapapatunayan nyo ng hair follicle test na kung sabog ka ba ngayon, kahapon, ng isang araw, o huminto ka na talaga bago ka manalong presidente. Kasi kung huminto ka ng bumatak bago ka manalo ng presidente, okay na yun kasi importante sober ka na ngayon. Even Barack Obama, inamin niya sa mainstream media, sinabi niya sa buong mundo that he was a crack addict before. That was before. So hindi na ngayon. Kasi mas importante yung ngayon. Ikaw ang may hawak ng manibela ng bayan, tapos bogsa ka, hindi pwede yun. Kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya, kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. At pinaglalaban. Pero sinabi niya, ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong. O at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka,
karangalan ko naman na kahit Normal naman yun na kung sino yung pinakamataas ang posisyon, yun ang magbabayad nung pagkain sa restaurant. Halimbawa, pag kami ni Banat Bay, siya yung pinakamataas sa amin. Pag kumain kami, tayo nasagot niya talaga yun. So anong issue nun? Na dahil pinakain sila sa restaurant, putya, magkakakutsaba na sila. Pwede alak ng tinapay. Katulad niyan, pagkataas ng hearing kahapon, kumain kami lahat sa restaurant. Tapos, ang nagbayad ng pagkain namin, yung pinakamataas sa amin, yung pinakamayaman sa amin, ganun. Ganun talaga buhay. So, ibig ba sabihin nun, magkakakutsaba na kami? Ang sabi ko ngayon, logic pa lang, pangtanga na eh. paano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog, no? Ako naman kasi meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre, no? So sabi ko, ano ba naman 'yon na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko, at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage, no? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na 'yon, no? Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally, no? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulveronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulveronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo nagkaroon ng usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Yun lang. So, palpak na agad yung palpak na agad yung script. Sabi ko nga, magsinungaling ka sa isa, kahit tama yung 10, lahat yun mababasura. Wala si Maharlika doon sa Vancouver at nag-unveil daw itong pulveronic video na to doon sa Los Angeles. Hindi sa Vancouver. So, mali. So, paano na? Paano na lang i-correct yan? Ay, hindi pala, mali pala. Kasi hawak ni General Acop yung affidavit. Tinatanong niya, sinasagot lang niya. So ibig sabihin mali yung nasa affidavit. Kasi kayang patunayan nila yun. Meron silang mga videos and posts about it. Naka-live stream din yata yan. Tapos if I'm not mistaken, napakadami nilang hamhawak na mga previous posts ni Talakera na pinapag-drug test niya yung kanyang amo ngayon. Na isang hair follicle test lang yan, blah blah blah, and so on and so forth. Bakit kahapon dyan sa Congress hindi niya pinressure yung Congress to request for the executive to provide a comprehensive hair follicle drug test? Ba't hindi sila ng gano'n? Kasi again, it still boils down to rumors na itong ating Pangulo sabog. In order for you to deny every patutsada about it, kwento, fake news tungkol doon,
to prove to the Filipinos that you are not an addict. Gaano ba kahirap na gawin yun? Gaano ba kahirap na magpa-drug test ka, lalong-lalo na kung ikaw sa sarili mo, alam mo naman na hindi ka talaga addict. Di ba? Kasi nakapagpa-drug test na si Harry Roque, si Lorraine Badoy. Pag drug test na si Bastes, si Pulong, si Inday, nakapagpa-drug test na lahat, siya na nang hindi pa. Public office is a public trust. Hinihingi ng taong bayan yung katotohanan, whether bogsa ka ba o hindi. O hindi ba, patutunayan mo lang naman yun. Tapos ang lahat, sabi ko sa inyo, pati yung music, yung aking background music, tatanggalin ko na yan. Basta mapatunayan lang, pare-pareho, na ang ating presidente ay hindi talaga adik. Kasi yun na nga yung lumalabas eh. Hindi mo na nga dinideny. Kasi pag tinanong mo siya, Sir, adik ka daw. I will not dignify that with my answer. I will not dignify the question. Taragis yan. Ang dali-dali na magsabi na, no, I am not. This is the hair follicle test result. Isampal nyo sa mga pagmumukha nyo. Hindi ba, sa lahat ng yan, pag pinakita mo yan na negative ka, ang dami na kagad natin mga fake news peddlers na ma-identify. Di ba? Congress, gusto ko kayong matulungan kung sino ba yung mga fake news peddler talaga. Para malaman natin sino yung fake news peddler. Pag drug testin si Bongbong, kapag negative, lahat ng nagsabi na addict si Bongbong, fake news peddler. Di ba? Ganun lang yun. Para tapos ang problema natin, it can all be answered by taking the drug test. Bakit hindi kayang magpa-drug test? Anong tinatago? Walang premiere doon. Wala premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang Pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, yun sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera? Hindi, Talakera pala, sorry. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? Ayan. So mayroon kasing mga rumors na, di ba, galing yan sa Duterte, galing yan sa Bongbong, hindi pinagbigyan. Lumipat sa Duterte. Kaya hindi daw siya masaya sa mga nangyayari, bla bla bla. Biglang lumipat ulit, kaibigan naman daw kasi sila. Ngayon, hindi na siya mapagkatiwalaan. Kaya even doon daw sa kanilang baluarte, hindi na rin siya pinagkakatiwalaan. Kaya kailangan daw niyang gumawa ng bagay that can earn and win their trust. Kaya ayan, may mga ganyan daw mga bagay-bagay. Yan ay narinig ko lang. Hindi yan. Kumbaga, hindi yan accurate dahil fake news peddler tayo. Walang kwenta mga pinagsasabi natin. Pero kayo nang bahala tumimbang. So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere?
Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan Long Beach pala eh. Hindi naman pala sa LA, sa Long Beach. doon tayo. At Hindi, ang Long Beach, LA yun eh. Oh, Long Beach, ganun eh. talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. Oh, kasi talagang dapat maniniwala ka lang that it is AI doon sa mga expert, let's say. Di ba? Ang alam ko, yung video na yan, inanalyze na yan ng NBI Forensics, Video Forensic, blah, blah, blah. And dito sa Pilipinas, it was identified as an AI generated. Fake daw yan, deep fake video, whatever. Ako ang stand ko kasi dyan sa video na yan, ever since, is yung video probably is real. The person in the video probably is real and not an AI it's not AI generated. But I am not 100% sure that the person in the video is Bongbong Marcos. I am probably mga siguro 20% convinced. Kasi para sa akin talaga yung itsura nung nandoon sa video na yon is hindi ako expert pero para lang sa akin nung itsura nung video na yon hindi talaga si Bongbong yun, at least sa akin kasi kung sa inyo siya talaga yun, baka mas expert kayo sa akin, hindi naman ako eksperto, okay lang, paniwalaan nyo, walang problema. Pero ako ever since yung video na yan, I know that it's a trap. And before that video surfaced, ano yan, uso na po yung balita tungkol sa deepfake, fake news, eklabo. May nagpapalabas na ang mga mainstream media ng mga deepfake videos ng sasalita si Rizal, sasalita si ganito, si ganyan. So, ano na yan, kumbaga, hindi pa man lumalabas yan, dinidebunk na nila. So, right after lumabas yan, kinonekta na lang nila dun sa mga previews na mga ibinabalita nila tungkol sa mga deepfake. So, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag, then in may AI intervention. Nako mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan nung dumating sa akin medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba? Kasi may may certification to si Maharlika na yung video na yun is hindi AI, hindi siya deepfake. Pero it doesn't mean that si Bongbong yun. Oo, hindi it doesn't mean na si Bongbong yun. Sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba? Isa sa ibang bansa at dito sa California. So, kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera. Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, alam niyo naman ganun talaga. Oo, kapag walang mga paninindigan, kapag nabubuhay nga sa kalabit penge, nabubuhay sa abuloy. Ganyan talaga ang mga tao. Yan ang sinasabi ko sa inyo noon pa, mga traidor na yan kasabi ko sa inyo, ito si Maharlika, ang laki na itulong sa kanya. Tinrider pa niya, hindi ba? Anyway, talaga nagulat. Ang nature ng isang ahas, kahit alagaan mo, damitan mo, putang ina, ilakad mo na parang aso,
Ahas yan. Tutuklawin ka niyan. Yan ang nature ng mga ahas. O kahit na puta sabi mo sa kanya, pusa ka, nyaw. Hindi, pucha, maniniwala lang yan sa'yo, pero balang araw, yung instinct niyan lalabas din, tutuklawin ka rin yan. Bakit? Kasi yun lang ang kayang gawin ng mga ahas. Regardless kung anong, kung ano pang gawin mo sa kanyang magic, at the end of the day, babalik yan sa pagiging ahas niya. Manunuklaw at manunuklaw yan. Ulit ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya. No? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York. No? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong, at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kampanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify. Tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon. Ayun. So aside from that, again, just like what I've said, ako, I am not 100% sold na si BBM yun nandun sa video na yun. It's all up to you. Let's just agree to disagree. If you feel like he is on that video, in that video, okay lang yan. Sila, if they believe na siya yung nasa video na yun, goods yun. Ako lang on personal na opinion lang, siguro at least mga 30, 40, 20%, o let's just say, pinakamataas na pwede ako maniwala doon is 50-50. 50% pwedeng hindi, 50% pwedeng oo, pero hindi talaga ako 100% sold na si BBM talaga yung nandoon. Pero regardless, siya ba yun o hindi, the only way to end all this fuzz and to save Tricom from dito sa kabalbalan ni Pebbles, because ako I know na yung Tricom gusto lang nila talagang makita o yung root ng problema dito sa bayang Pilipinas pagdating sa pagkakapapakalat ng mga fake news at saka yung mga pagde-destabilize ng gobyerno. Alam natin na yun yung gusto nilang makuha. At alam din natin na hindi nila kilala kung anong reputasyon niya ni Pebbles. Kasi kung alam nila, kung ito lang si General Acop, sure ako, kung malalaman lang niya kung sino tong taong ito, sigurado ako. Oo, sigurado ako. Even if itong committee chairman na si Sir Congressman sino ba to? Osmeña. Si Congressman Osmeña. Osmeña ba yun? Basta yun, yung committee chairman. Kung aalamin, tutuklasin lang nila ang pagkatao nitong Tolonges na to, sigurado ko i-drop nila yung witness nila na yan. Kasi syempre makukumbinsi ka naman talaga sa kanyang statement. Mantakin mo, lalapit ka sa Congress, sasabihin mo, sir, meron po akong expose. Ilalahad ko po sa inyo kung sino po ang ulo ng nagdi-destabilize dito sa Pilipinas. At meron po akong mga ebidensya. O syempre, ikaw naman, bilang isang investigative body, dapat, kung merong lumapit sa'yo, dapat talaga, investigahan mo. Tama? Sabagay, investigative body yan, yung Congress. Pero they have I think, pwede naman nilang gawing obserbahan yan. So kailangan pag may inilapit sa iyo, at least tingnan mo, hindi ba? Pero sigurado ako na ngayon na sigurado ko mga secretary ng mga yan, yung mga staff ng mga yan will dig deeper tungkol sa pagkatao nitong star witness na ito, state witness na ito. Malalaman nila na tayo na mas basa pa yung nito. Mas basa pa yung papel nito kaysa sa inunan.
Tawan-tawa talaga ako, sabi ko, putang ina, nagkamali kayo. Oo, nagkamali kayo. Putya, yung tao pa naman walang reputasyon, yung pa naman yung pinili ninyo. Well, again, I know that itong si General Acop at itong Tricom, I know na matutuklasan nila whether itong si Timawa mapagkakatiwalaan nila o hindi. Oo. Malalamat magagaling yung mga nasa Tricom na yan eh. Hindi natin pinakikialaman yung kanilang investigasyon, bagkos nagre-react lang tayo doon sa mga sagot noong mga tao na in-involve niya doon sa kanyang mga testimonya, which is public naman dyan sa kamera. And just really hope and bigyan ko lang ng yung mga taga-Congress, bigyan ko lang po kayo, sir, ng babala. Iba na lang, sir. Hanap kayo ng iba. Baka meron pang iba dyan na mas mapagkakatiwalaan kaysa dyan. Maniwala ako, hilain yan kayo pababa. Kung si King Midas, lahat ng inahawakan nagiging ginto. Ito, lahat ng inaawakan nito nagiging tae. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.